Muling nagkasa ng malawakang kilos protesta at tigil pasada ang grupong Manibela at Piston dahil pa rin sa isyu ng Jeepney Modernization Program. Nagbanta rin ang grupo na magpapatuloy ang welga ng mga tsuper at operator hanggat hindi naglalabas ng papel para sa pagbasura ng pagpapatupad ng Jeepney Consolidation. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Sa uling araw ng tigil pasada ng transport group na Piston, siya namang pagsimula ng protesta ng Manibela. Patuloy na sigaw ng dalawang grupo ang pagtutol pa rin sa programa ng gobyerno na PUB Modernization Program. Hindi lamang po ito pakikipaglaban sa aming hanap buhay. Kami na lamang po ang natitira na lumalaban sa ating kultura. Binababoy tayo. Mismong gobyerno natin ang bumababoy sa atin. Ang panawagan natin na hindi lang sa LTFRB DOTR, kundi ang panawagan natin mismo kay Bongbong ay patupad niya yung kanyang pangako noong panahon ng eleksyon na sinasabi niya ay hindi siya papayag na mawala ang ating mga traditional of jeepney dito sa ating bansa. Patunayan ni Bongbong Marcos maglabas siya ng isang executive order na ibinabasura niya ang 2017-011. Giit naman ang kumakatawan sa mga commuter ang Secretary General ng Kilusang Mayo 1. Pag ang mga driver tinanggalan mo sa Manibela, mamamatay yung kanilang pamilya. Ang pinakamurang nasasakyan ay jeepney. Ang isang sigurado, kapag nawala sila sa kalye this year and then December, tataas din yung pamasahe. Masakit yon para sa amin. Mariing pahayag kasi ng chairman ng Manibela na si Mar Balbuena na hindi na sila naniniwala sa ahensya ng LTFRB at DOTR. Bilang patunay, mayroon silang dinalang miyembro nila na ninakawan umano ng prangkisa. Isa pala ako sa nabiktima ng aming presidente, ng aming biyahe. Ninakaw po ni Ariel Turingo, ng aming presidente ng Jeep, ang aking franchise. Nalaman ko po nito nung ako'y magparehistro ng buwan ng August 2023. Inilipat umano ang kanyang prangkisa sa isang modern jeep ng kanilang presidente nang walang pahintulot at ang ipinagtataka niya paano ito nakalusot sa LTFRB. Yung nga po, yun ang po masakit sa lahat. Nasa akin po lahat ang papeles, na original ng papeles ko, pati yung dalawang yellow plate. Nabigla lang po ako na darap ni Duringo nung ako'y magparehistro. Ngayon po, mag-iisang taon na po yung prangkisa na ginagamit nila. Kahit na 5, wala po akong nakukuha. 3 buwan nang lumipas, wala pa rin umanong tugon ang ahensya sa kanyang idinulog. Tugon ngayon ni Balbuena at panawagan sa Administrasyong Marcos Jr. Sa ating mahal na Pangulo, sa ibang bansa, nagmamalasakit kayo. Pero dumadayo pa kayo. Eto, isang tapak mo lang, isang hakbang mo lang, nandito kami. Bakit hindi nyo kami pagbigyan, hindi nyo kami maintindihan, hindi nyo kami kausapin? Nagtatago kayo, nakikinig kayo sa mga buhayang, mga nasa gabinete ninyo. Banta pa ni Camo Di Floranda ng Piston sa pamahalaan. Hindi ngayon, hindi kailan matatapos ang pagkilos ng mga driver at mga operator hanggat hindi binabasura at 2017-011 hanggat hindi tinatanggal ang deadline ng December ay hindi hinto ang masang tuper. Hindi kasi anila talagang makatsuper at makamasa ang naturang PUBMP. Double whammy kasi yung dagdag na pamasahe, hindi naman dadagdag na kita doon sa mga driver, doon sa mga operator, kung hindi ibabayad doon sa malalaking car manufacturer. Sa pagtatala ng Manila Police District, umabot lamang sa 350 ang kabuang bilang ng mga progresibong grupo at inaasahan na magtatagal ito hanggang Biyernes. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.